Magandang araw sa iyo, Kuya Dax, at sa lahat ng taga-subaybay mo sa kwentong ina-upload mo sa channel mo. Hindi ko na sasabihin ang tunay kong pangalan pero tawagin mo na lang ako sa pangalang Mon. 31 na ako sa ngayon. Nagtatrabaho bilang housekeeping staff sa isang hotel dito sa Maynila. Ang sabi ng mga nakakakilala sa akin, may hitsura naman daw ako. Sa maiksing paglalarawan sa akin, matangkad ako, moreno, may pagkatsinito raw ang mata ko, lalo na kapag ngumingiti. Nawawala daw kasi ang mga mata ko. May built naman ang katawan ko, siguro dahil sanay ako sa mabibigat na trabaho. Bago kasi ako napasok bilang hotel staff, madami akong napasukan na kailangan ng malakas na katawan dahil madaming binubuhat. 3 na ang anak ko, Kuya Dax. Sa kalivin ko na itago na lang natin sa pangalang Grace. Yung panganay namin grade 6 na. Yung pangalawa naman ay grade 2 na. Yung bunso ay sanggol pa lang. Silang dahilan kung bakit ako kumakapit sa patalim ngayon. Wala namang trabaho si Grace kasi nga kailangan siya sa bahay. Kaya ako na lang ang inaasahan nila. Nagsimula ako sa ganitong klase ng trabaho isang gabi. 3 taon na rin ang nakakalipas. May guest kami noon na nag-check-in. May edad na. Mukhang may kaya. Ako ang nakatokang mag-ayos ng room niya. At nang matapos na ako ay inabutan niya ako ng malaking tip. Kaya sobrang pasasalamat ko sa kanya kasi kailangan ko talaga ng karagdagang kita nun. Hindi kasi sapat yung kinikita ko sa trabaho ko. Kulang na kulang. Pero hindi lang tip, Kuya Dax, ang natanggap ko. May kasamang note na may nakasulat na text me, need company. Nang mga oras na yun ay nag-freeze ako. Aminin ko naman na alam ko ang gusto niyang mangyari. Pero nagmaang-maangan pa ako nun. Pero nung bumalik ako sa quarters namin, napaisip ako. Tapos nang ma-realize ko na madami pa kaming babayaran kasi due date na ng mga bills namin. At kailangan ko pang bumili ng gatas at diaper para sa bunso namin. Alam kong kukulangin ang sasahurin ko. Nilunok ko na ang pride ko. Binuksan ko ang cellphone ko at tinype ko yung number niya. Hindi ko kaagad sinendang reply ko kasi nagdadalawang isip pa ako. Pero sa bandang huli, nagawa kong isang bagay para mabayaran at mabili ang mga kailangan ng bunso namin. Pagkatapos ng lahat ng iyon, binigyan niya ako ng halagang halos doble ng sahod ko sa isang linggo nang walang kahirap-hirap. Tapos ang saya ng pamilya ko kinabukasan. Nakakain kami sa labas. Nakabili ng mga gamit ng baby namin. Pero walang kaalam-alam ang asawa ko kung saan galing yung sobrang pera na ibinigay ko sa kanya. Ang sabi ko lang ay tip ng isang customer sa pinapasukan ko. Doon nagsimula ang lahat, Kuya Dax. Doon ko naisip na kung may ganito palang madaling paraan, bakit hindi ko gawin? Kapag day off ko naman, sa halip na tumambay lang ako sa bahay, tumatambay ako sa mall. Minsan naglalakad sa labas. May mga nagpapahiwatig syempre. May mga nag-aalok. At kapag okay naman ang pakiusap nila at lalo na kung malaking offer, pumapayag ako. Sa umpisa aminin ko nahihiya pa ako. Pero habang tumatagal nasasanay na rin ako. Pero sinisiguro kong safe ang lahat. Palaging may proteksyon. Ayoko rin na makakuha ng sakit. Pero sa bawat beses na ginagawa ko yun, palaging may tanong sa isip ko kung tama pa ba ang ginagawa ko. Tumagal nga na naging ganito ang trabaho ko, Kuya Dax. May isa sa mga naging suki ko na medyo matagal ko nang hindi nakikita. Siya yung unang client ko na naging suki ko na. Yung nagmulat sa akin ng ganitong gawain. Pero pansamantala siyang nawala. Nag-message siya ulit sa akin at ang sabi niya lang, "Kumusta ka? Let's talk. I want to make things easier for you." Hindi kaagad ako nag-reply kasi noong mga panahong iyon, medyo okay naman ang takbo ng buhay namin. May naitatago pa akong konting halaga. Pero naisip ko,
Hanggang kailan tatagal yung naitatabi ko? Lalo pa sa mahal ng bilihin ngayon. Makalipas ang ilang araw, nireplyan ko ang message niya. Pumayag ako na makipagkita sa kanya. Nagkita kami sa isang coffee shop. Tapos may sinabi siya sa akin na napaisip talaga ako. Isang offer na mahirap tanggihan. Ang sabi niya, gusto niya raw ng something na regular. Tipong may allowance ako kada buwan. May fix na halaga kapalit ng ilang beses namin pakikita. No need daw na tumambay sa mall kasi exclusive na daw ako. Natamemet na paisip ako, Kuya Dax. Kasi sa totoo lang, kung pera lang ang usapan, malaki yung alok niya sa akin. Sobra pa sa 3 buwan kong sahod sa hotel. Isang bagsak lang, bayad lahat ng bills namin monthly. May gatas at diaper na si Bunso. At may pangkain pa kami sa loob ng 1 buwan. Sa kwenta ko pa. So sobra pa iyon. Pero habang binibilang ko yun sa isip ko, kasabay nun yung bigat sa dibdib ko. Kasi ang kapalit, katawan ko pa rin. At this time, hindi na siya one time lang, kundi pa ulit-ulit. Mas mahirap na siyang layuan kung sakali. Pero sa bandang huli pumayag ako sa alok niya. Hindi ko na pinahaba pa. Sinabi kong G ako. Ang tanging kondisyon ko lang ay lagi akong protektado na hindi naman siya tumutol. Sabi pa nga niya, respeto niya kung anong gusto ko at papor din naman sa kanya iyon. Paglabas ko ng coffee shop after ng pag-uusap namin, hindi ko alam kung anong naramdaman ko. Doon ko lang din naisip na paano ko ipapaliwanag sa asawa ko kung saan ako nakakakuha ng pera na ibinibigay ko sa kanya sa tuwing tinatanong niya ako kung bakit may sobra kaming budget. Pero naisip ko bahala na. Siguro ang sasabihin ko na lang, malaking tip at nag-overtime lagi ako. Sa totoo lang, Kuya Dax, sa tuwing binibilang ko ang pera na hawak ko, iniisip ko na ito ba ang kapalit ng pagiging ama ko? Pero Kuya Dax, mas tinanggap ko na ngayon na baka ito talaga ang tadhana ko. Wala naman ako magagawa kasi wala akong choice. O kaya may choice man ako pero alam kong hindi sasapat iyon. Isang araw habang nasa trabaho ako, isang guest na hindi tulad ng nakasanayan ko. Bata pa siya, siguro nasa mid-20s. Mukha siyang laking abroad kasi kahit Pinoy siya, may accent siya kung magsalita. Nakilala ko siya sa hotel mismo. Ako pa nag-ayos ng room niya. At nung araw na nag-check out siya, nagulat ako nang may mag-abot sa akin ng isang calling card. Pinakisuyo pa niya yon sa driver niya. Sa likod ng card may maikling sulat. Kung gusto mong umextra, you can visit me. Inipit ko yun sa wallet ko kasi tinawag na ako ng kasamahan ko sa trabaho. Mga ilang araw ang lumipas. Nagka-emergency na naman sa bahay. Yung bunso namin nilagnat ng mataas. Walang tigil ang iyak. Si Grace halos hindi na makakain sa pag-aalaga. Pambili lang ng gamot at gatas. Kulang na naman ang hawak ko. Dala na rin siguro na matinding pangailangan, itinext ko yung first client ko. Pero nakalipas ng 1 oras, wala pa rin siyang reply. Kahit nga hindi pa niya nagagawa. Pumasok sa isip ko yung nagbigay ng calling card sa akin. Kinuha ko yun at i-message siya. Nagpakilala na ako yung staff sa hotel kung saan siya nag-check-in. Wala pang 1 minuto nag-reply na siya kagad at sinabing pumunta ako sa address na nasa calling card niya. Binigyan niya pa ako ng instruction ng mga sasabihin sa lobby once na makarating na ako doon. Nang makarating ako sa address na ibinigay niya, isa itong kondo. Dumiretso agad ako sa sinabi niyang floor niya. Pinapasok niya ako at kapansin-pansing na parang pinaghandaan niya ang pagdating ko. Kasi may mga nakahain na food sa mesa niya. May music na instrumental lang sa background. Kuya Dax, iba yung naramdaman ko ng gabi ngayon. Tumabi siya sa akin at doon na nga nagsimula ang lahat. Hindi na lang ako nag-isip habang ginagawa niya mga bagay na iyon. Sa halip ang nasa isip ko kung paano ko mapapagamot ang anak ko.
Pagkatapos ay pinakain pa niya ako ng mga nakahain sa mesa niya. Nang matapos ako makakain, iniligpit niya mga natitirang pagkain sa mesa. Sinabihan ako magpahinga muna pero nagpaalam na ako kasi sinabi ko sa kanyang totoo na pumunta ako sa kanya para magbaka sakaling makakuha ng halagang magagamit ko sa pampagamot ng anak ko na nasa ospital. Binuksan niya yung drawer sa tabi ng sofa niya. Kinuha niya dun yung puting sobre at iniabot sa akin. Pagbukas ko nun ay may lamang pera. Hindi kasing laki ng ibinibigay ng dati kong suki pero sapat para magamit ko sa pangailangan ng anak ko. Tuwing gabi habang kasama ko si Grace sa kama, hindi ko siya matingnan ng diretsyo. Parang hindi ko na alam kung karapat dapat pa ba ako sa kanya. Siya yung tao na buong-buong tiwala sa akin na hindi ko kailanman binigyan ng dahilan para magduda. Pero ako tong may ginagawa na siguradong pag nalaban niya, magagalit siya sa akin. At habang dumaraan nga mga araw, doon dumadami ang mga tanong sa isip ko. Tama ba na ginagawa ko to para sa kanila? Kahit alam kong marumi ang paraan. Worth it ba na matustusan ko ang lahat ng kailangan nila kung ang kapalit ay hindi ako makatingin sa sarili ko sa salamin? Kasi nahihiya ako kasi ang ipinapakain ko sa kanila ay galing sa masama. Kuya Dax, minsan napapaisip ako, baka kailangan ko nang iwan itong ginagawa ko. Baka pwede ko pang habulin yung dating ako. Yung panahong ang alam ko lang ay magtrabaho ng marangal at umuwi ng buong buo sa pamilya ko. Kaya ng mga sumunod na linggo ay sinubukan kong bumawi. Mas inuna ko ng oras sa bahay kaysa sa mga extra shift ko. Mas madalas na ako nag-aalok na magbantay sa mga bata habang nagpapahinga si Grace. Tuwing Sunday naman, inilalabas ko sila para mamasyal kahit sa malapit lang na park. Pinilit kong bumalik sa simpleng buhay. Yung paghawak ng kamay ng anak ko habang tumatawid kami. Yung simpleng sabay-sabay kaming kumain sa isang hapag na kahit sardinas lang ang ulam, masaya naman ang pamilya namin. Nag-apply rin ako ng part-time sa laundry shop malapit sa amin. Kahit 4 na oras lang bawat gabi, kahit hindi ganong kalaki ang bayad, mas buwang pakiramdam ko kapag galing sa marangal na kinikita. Oo, nakakapagod, pero kakaiba yung pagod na yon. Magaan sa pakiramdam. Pero hindi pala ganong kadaling kalimutan ang dati mong gawain, lalo na kapag merong bumalik. Isang gabi habang nagpapahinga ako sa bakuran namin, may dumating sa akin na text. Galing sa isang regular client ko dati. Isa sa mga alok na hindi mo kaagad mababaliwala. Isang beses lang siyang nag-message. Ang sabi niya lang ay miss niya na ako. Binura ko kaagad yun baka kasi makita ni Grace. Pero ilang araw pagkatapos nun, sunod-sunod na ang text mula sa iba't ibang number. Mga suki. Mga bagong hindi ko kilala. May mga nagsasabi pang recommended daw ako. Kuya Dax, ang hirap palang tumanggi kapag alam mong may gatas at diaper kang kailangang bilhin. May mga bills na kailangang bayaran. Kahit anong lakas ng loob mo na umiwas, biglang babalik ang realidad na sa isang gabing pagbigyan mo lang sila, solve ang lahat ng problema mo. Pero pinilit kong maging matigas. Isang gabi habang tinitimplahan ko ng gatas ang bunso ko, may tumawag. Hindi ko sinagot yun. Pagkatapos ay pinatay ko kagad ang phone ko. Pinili kong manatili sa tabi ng pamilya ko. Pero sa likod ng utak ko, hindi ako mapakali. Sumagi sa isip ko yung nangyaring emergency dati sa anak ko. Paano kung biglang mangyari ulit yon? Paano kung hindi kayanin ang kita ko sa hotel at sa laundry shop? At habang pinapanood ko si Grace na pinapatulog ang bunso namin, tahimik lang ako nakatitig sa kanya. Kasi alam ko, wala pa rin akong ibang pagkukunan kung sakaling dumating na naman ang hindi inaasahan na yon. Kuya Dax, minsan kahit ilang beses mo nang sinumpaan ay iiwas ka, babalik at babalik ka pa rin kapag tinawag ka ng pangailangan. At sa akin ay dumating na naman ang araw na yon. Yung araw na parang sinusubo ka ng tadhana dahil sa pinipilit mo na yung tuwid na landas. Maghahating gabi na nun, handa na sana ako matulog. Tahimik ng kabahayan, tulog na si Grace pati ang mga bata.
Nag-ayos ako ng uniform namin para sa eskwela ng mga anak ko at kinabukasan. Biglang umubo ng sunod-sunod ang panganay ko. Akala ko normal lang. Pero maya-maya, nilapitan ko siya at halos hindi na siya humihinga ng maayos. At ang init ng katawan niya, para kang mapapaso sa sobrang init. Ginising ko kagad si Grace na noon ay naalimpungatan pa. Niyakap niyang anak namin habang ako naman dali-daling naghahanap ng mga maisusuot at kung anong pwedeng madala sa ospital. Sa ospital ay mabilis ang aksyon ng mga doktor. Tinakbo agad sa emergency room ang anak ko. Nagamit ko ang PhilHealth at kaunting cash na natira sa akin. Pero kahit may konting discount, hindi biro ang unang babayaran. Nasa halos 5,000 agad ang hinihingi nila para lang maituloy ang gamot at obserbasyon. Umupo ako sa sulok ng ospital habang si Grace ay nakaabang sa tabi ng anak namin. Kinuha ko ang cellphone ko. Binuksan at tumitig. Ilang minuto lang ay hinanap ko na yung contact. Yung dati kong special client. Nang mga oras na yun ay wala na akong ibang option. Hindi ko rin masabi kay Grace kung bakit parang may alam agad akong source ng pera. Ang alam lang niya ay minilapitan akong kaibigan sa trabaho. Nag-reply kagad yung tinext ko na unang client ko. At ang tanong niya ay, saan kita susunduin? Kuya Dax, habang hinihintay ko siya sa tapat ng ospital, para akong sinasakal. Dahil sa alam ko pagkatapos ng gabing iyon, babalik na naman ako sa dati kong gawain. May tumigil na kotse sa harapan ko. Sigurado akong siya na yun kasi kilala ko ang kotse niya. Sumakay ako sa kotse niya ng tahimik. Pareho naming alam kung bakit ako nandun. At pagdating namin sa kondo niya, nag-shower ako kagad. Ako na mismo ang unang lumapit sa kanya. Yung mismong haplos niya ay wala akong nararamdaman, kundi takot. Takot na baka ito na ang maging cycle ko habang buhay. Magtatrabaho sa araw. Pupunta ako sa client ko sa gabi kapag may kailangang bayaran. At pagkatapos nga ng lahat ay inabutan niya ulit ako ng puting sobre. Mas malaki ang laman. Agad naman ako nagpaalam sa kanya at bumalik sa ospital. Naabutan ko si Grace na tulog na sa upuan habang nakahawak pa rin sa braso ng anak namin. Kuya Dax, akala ko ang bigat ng konsensya ang pinakamahirap dalhin. Pero hindi pala. Mas mabigat pala yung pakiramdam na makulong ka sa isang sitwasyon na alam mong mali. Pero parang wala ka ng ibang choice. Yung parang sinabihan ka ng, ito lang mundo mo. Wala ka ng ibang pwedeng puntahan. Hindi ko alam kung may dapat ba akong ipagmalaki. Oo, ginagawa ko ang lahat ng iyon para sa pamilya ko, para mabuhay kami ng maayos. Hindi na rin ako nagpupuyat sa pag-iisip kung saan kukuha ng pambili ng gamot o tuition. Pero araw-araw naman akong kinakain ng tanong na, hanggang kailan ko gagawin iyon? Hanggang kailan ko makakayanan ng ganong setup? Hanggang kailan ako magpapanggap na okay lang ang lahat? Hanggang kailan ako magtatago sa likod ng dahilan na para ito sa pamilya ko? Ginagawa ko ito para sa kanila bilang padre de pamilya. Kaya sumulat ako sa iyo, Kuya Dax, hindi para mahusgahan. Gusto ko lang humingi ng payo sa mga makakinig ng kwento kong ito. Sa palagay niyo ba, may pag-asa pa ba akong makaalis sa ganitong kalagayan? O dapat ko na lang tanggapin na ito ang kapalit ng pagiging amang mahirap? Hanggang dito na lang sulat ko, Kuya Dax. More power po sa channel ninyo. Maraming salamat po sa pagbibigay ng boses sa mga kwentong tulad ng akin. Ako si Mon. At ito, ang true confession ko. Maraming salamat po sa pakikinig. Kung nagustuhan niyo po ang kwento, baka naman pwedeng pakilike. Kung hindi pa kayo nakasubscribe at bago lang po kayo sa channel ko, i-click nyo lang po yung subscribe button at pakikalembang na rin po yung bell para po ma-notify kayo pag may upload akong kwento. At nga po pala, kung gusto nyo mag-share ng kwento, i-email nyo lang po sa akin or i-PM nyo lang po sa akin sa Facebook page ko. Add nyo na rin po pala ako sa Facebook ko, Dax Magno. Ang lahat po ng detalye ng nabanggit ko ay nasa description box.
Kung maisipan nyo man pong mag-share ng kwento nyo, no worries po. Pwede po nating gawing anonymous yung pagkatao ninyo. O ibahin natin yung pangalan tulad ng mga unang nagpadala. Yun lamang po at maraming salamat ulit. Kita-kits po tayo sa susunod na kwento.